Hello po. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ako po ang inyong Sister Rose, Ate Rose, na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang umaga. Upper Room family, how are you po? So, praise be to God that you are still holding on to your faith, to our Lord Jesus Christ. Whatever the circumstances you are in right now, thanks God that God is really faithful and God is really there for us, whatever circumstances we are in. So, ako po pala ang inyong Ate Rose, Sister Rose po. Sa mga nakakilala sa akin, hello. At sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, hello din po. So, it is a privilege for me to share to you my journey, how I journey my faith with our Lord Jesus Christ. So, actually po, isa po itong pribilehiyo na binigay sa atin nating Panginoon, na tunay nga that the testimony, our testimonies can really empower. I hope it can empower each and every one that we still continue to hold on to our faith whatever circumstances we are in right now, kasi nga ang Panginoon natin ay siya po ang ating pangahawakan. Siya po ay napaka-faithful and siya po ay laging andyan para tulungan tayo sa lahat ng bagay na ating napapagdaanan. So, actually, hindi po ako lumaki as Christian talaga. Isa po akong, I was raised in a Catholic. Catholic po yung relihiyon namin dito sa Pilipinas. So, simula bata pa, yun na yung pinaniwalaan namin, simba sa Catholic, yung mga pagpipray. But thanks be to God na siya talaga po ay ang Panginoon na humahabol sa atin. Inaalay niya tayo sa sa purpose natin sa ating buhay. So, 2015, when God sent me or dinala ko ng Panginoon sa Saudi Arabia. So, magkasama kami noon ni Ate Glay, kung kilala niyo pa si Ate Glay, ay doon kami nilagay ni Lord. So, una, hindi pa kami, sa ano pa kami nag-church, sa Al-Kharj. So, syempre, ang layo-layo ng Al-Kharj. And God lead us, God put us in Upper Room Riyadh, and doon talaga pinaranas, sa Saudi talaga pinaranas sa amin ni Lord ang faithfulness niya sa buhay ng bawat isa. Doon talaga sa Saudi pinaranas sa akin ni Lord ang pagmamahal niya, na kahit anuman yung nagawa natin from the past or nagagawa natin na hindi kalugod-lugod sa kanya, basta magrepent lang tayo, ay papatawarin tayo ng ating Panginoong Jesus. So, tinanggap ko si Lord Jesus Christ na dito sa Pilipinas, yung prayer of repentance is parang hindi naman natin binibigkas natin, sumasabay tayo sa pagpipray, but hindi talaga natin sinasapuso. I still remember the time nung nasa Saudi kami, pinagpipray ako ng isa sa mga leaders na nag-evangelize sa akin doon sa Al-Kharj pa yon. So, parang doon ko talaga nakilala at doon talaga nagpakilala sa akin si Lord that time. I prayed the prayer of repentance for acceptance of our Lord Jesus Christ, asking for forgiveness for my sins. At doon ko talaga sinabi sa sarili ko na, Lord, I want to follow you. Lord, I want to continue to walk in my faith in you. And then, June 2016, I got baptized. Nung bago umuwi si Pastor June, sila po yung nagbaptismo sa akin dyan din sa Riyadh. So, praise God, dahil I stepped out in faith sa pag-alay ng sarili ko na, Lord, I want to follow you, and whatever it takes, Lord God, kahit ako lang mag-isa,
kahit pamilya ko hindi ko pa madala, but I really stepped out of faith na si Lord si Lord ang susundin ko, hindi kung sino mang tao. So from there, na pag-follow ko, pag-obey ko sa ating Panginoong Jesus, as days, as months pass by, sa aking pagsunod sa Kanya, hindi talaga may iwasan ang troubles, tribulations, and everything. Sa lahat po ng nakakaalam ng aking story, amen. So, 2017, 2018, 2019, 2020, I stayed in Saudi Arabia for 5 years. Hindi ako nauwi-uwi. Kasi nga, nagkaroon ako ng kaso. And, but praise be to God. Dahil tunay nga na ang Panginoong Jesus ay hindi niya tayo papabayaan. Hindi niya tayo iiwan. Kahit anumang pagsubok ang ating pagdadaanan, ang Panginoong Jesus ang ating kasakasama. So, habang on that period of time, no, ang dami-dami kong napagdaanan na kung titingnan ko lang yung pinagdaanan ko this past years of my life, and I am looking forward sa buhay na hinaharap ko ngayon, parang pinapapasalamat ko pa rin sa Panginoong Jesus. Kasi nga sa James, ang sabi niya sa salita niya sa James, ang sabi nga ni Lord sa kanyang salita sa James 1:2-4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. So praise be to God na tunay nga na ang pinagdadaanan natin ngayon, masaya, malungkot, masakit, or kapighatian, God will use it for His glory. At sabi nga niya sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. So lahat po ng napagdadaanan natin ay gagamitin talaga yan ni Lord for His glory and His glory alone. Hindi yung glory natin ang makita, but God is using our circumstances to purify each and every one of us, to really prune kung ano man ang mga bagay, mga ugali, mga karakter na hindi kalugod-lugod sa Kanya. So kung nakakaranas ka man ngayon ng paghihirap, ng kapighatian, magalak ka, kasi at the end of this life, at the end of that tunnel ng yung paghihirap, the reward of the Lord is outpouring, at hindi natin kayang ifathom ang kayang ibigay ni Lord sa inyo. So, a little testimony po. Isa po ako ngayon sa naging member, or involved po ako ngayon sa isang sa Kingdom March. Amen, Kingdom March ng Philippines. So, kami po ngayon with my team, together with my team, ay nandito po ngayon sa Zambales to mobilize, to encourage the church to gather physically, to battle in praise and worship, to use the power of God, to declare the words of the Lord as our weapon in this spiritual warfare. Kasi tunay nga po na ang warfare po, ang kalaban natin ay hindi natin nakikita, and tunay nga na ang kung lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos, although merong mga circumstances na hindi kaaya-aya, we must believe that we are victorious in Christ Jesus. Kasi po, bago po kami napunta dito sa Zambales, ay nagkaroon po ng sakit ang aking mga kapatid, ang aking mga kasamahan, aking mga team, and medyo na-delayed po kami ng 10 days kasi nga nagkasakit sila, and ang isa nagkasakit, tapos gumaling, ang isa naman nagkasakit. Yung
ang battle talaga ay I really hope and pray that we will grow in faith and the knowledge of our Lord Jesus Christ, that we will step out of our faith, na kahit ano man ang mangyari, ay we will follow Jesus and no turning back, no turning back. Amen? So, I hope and I pray that we can see each other again physically, kahit dito sa Pilipinas, or possibly makabalik ako sa Riyadh by faith, by God's grace. So, see you soon. See you all soon. God bless you. God is with you. And keep up the faith, guys. I love you all.